sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na mamumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na mamumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin makapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mga mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon, at pagdakay bumagsak, lubusang nawasak ang bahay na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Sa San Beda University, na kung saan ako naglilingkod bilang chaplain ng senior high school, hinuhubog namin ang mga mag-aaral sa tatlong mahalagang aspeto: fides, siyensya, at virtus. Pananampalataya, kaalaman, at virtue. Nung tinitignan ko ang Tagalog translation ng virtue, napakaraming lumabas. Birtud, bisa, kagalingan, kalinisang puri, pagkamatuwid. Ngunit, ang pinakagusto kong lumabas na salin ng wikang virtue ay kabutihan. At kung titingnan natin ang ating buhay bilang Kristiyano, ito din naman ang paghuhubog na inaasahan sa bawat isa sa atin. Ang magkaroon ng matibay na pananampalataya, lumago at maging mahusay sa kaalaman. Ngunit, hindi doon nagtatapos. Hindi sapat na tayo ay may taglay na kaalaman. Dapat ang isang Kristiyano buhay ang pananampalataya. Nakikita sa gawa ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagiging mabuti. Iyan ay hindi pwedeng mawala sa ating mga Kristiyano. Ang kabutihan ng loob, ang kabutihan ng puso, ang pagiging mabuti. Iyan
ang dapat pagkakakilanlan ng isang tunay at ganap na Kristiyano. Mabuti. Ang pananampalataya at kaalaman ay dapat nakikita sa gawa at iyan ang kabutihan. Kaya nga, ang paanyaya sa bawat Kristiyano maging mabuti. Kung ikaw ay nanay, ikaw ay dapat maging mabuting nanay. Kung ikaw ay anak, ikaw ay dapat maging mabuting anak. Kung ikaw ay asawa, hindi ka lang dapat maging asawa. Ikaw ay dapat maging mabuting asawa. Kung ikaw ay mag-aaral, ikaw ay dapat maging mabuting mag-aaral. Kung ikaw ay isang empleyado, ikaw ay dapat maging mabuting empleyado. Ang bawat isa sa atin na naririto, mga deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno, at hindi tayo dapat nananatiling deboto lamang ng Poong Nazareno. Tayo ay dapat maging mabuting mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Ang bawat isa sa atin na naririto ay mga Pilipino. Tayo ay dapat maging mabuting mamamayang Pilipino. At ang kabutihan na iyan, dapat simulan natin ngayon. Hindi bukas, hindi sa isang linggo. Ang kabutihan dapat simulan na natin ngayon sa mga simpleng gawain tulad ng pagiging tapat sa lahat ng bagay. Hindi pandaraya, pagiging masunurin, pagiging mapagmahal, pagiging mapagpatawad sa mga simpleng gestures tulad ng pagmamano o paggalang sa mga nakatatanda. Sa mga simpleng salita na imbis na puro negative words, we can try to affirm and encourage each other. Ang kabutihan, dapat simulan na natin ngayon sa mga simpleng gawain. Ang kabutihan, dapat maaninag sa bawat isa sa atin na naririto ngayon sapagkat tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Mga minamahal na kapatid, sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, pinapaalalahanan tayo na maging mabuti. Mabuti sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat kung si Kristo talaga ang sinusundan natin, ito ay makikita sa ating gawa. At ang ating gawa ay dapat kabutihan. Ang bawat tagasunod ni Kristo ay nakikinig sa kanyang mga salita at higit sa lahat, isinasabuhay ang salita ni Kristo. Kaya piliin natin na laging maging mabuti. Sapagkat sa kabutihan ng ating loob, maaaninag na tayo ay kay Kristo. Sa kabutihan ng ating pagkatao, makikilala na tayo ay tagasunod ni Kristo. Kaya nga may paborito akong linya sa pelikula ni John Lloyd. Sabi dun sa pelikula ni John Lloyd, minsan sa kagustuhan nating maging magaling, nakakalimutan nating maging mabuti. Walang masama sa pagiging magaling, ngunit dapat hindi nakakalimutan na maging mabuti. Mabuti sa kapwa, mabuting mamamayang Pilipino, mabuting Kristiyano. Sapagkat si Kristo ang ating sinusundan, nararapat lang na ang bawat isa sa atin maging mabuti. Ngunit sa panahon natin ngayon, hindi laging madaling piliin ang pagiging mabuti. Ngunit dahil tayo ay mga Kristiyano, gaano man kahirap na magpakabuti, gaano man kahirap piliin ang kabutihan, ito pa din ang ating dapat gawin.
Maging matatag tayo sa pagpili at paggawa ng kabutihan upang ang ating kapwa na nakaranas ng kabutihan ng Diyos dahil sa iyo at dahil sa akin ay patuloy din na maging mabuti sa lahat ng tao. Ang paanyaya sa atin, maging mabuti. Piliin ang kabutihan sa lahat ng pagkakataon, so that in all things, God may be glorified. Amen.